Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao with evidence para yatang na konsensya. Ito yung si Congressman Ace Barbers. Oh, may konsensya! Nako mga kabibig, sa nabalitaan ko at napanood kong video, interview, para yatang biglang lumambot ang puso ni Ace Barbers. Kasi sabi ni Ace Barbers, hindi siya or hindi ang Quadcom committee ay hindi magbibigay ng committee report sa ICC kaugnay sa AGK. Oh, so ayaw nila na napapasok ang ICC. Nako, mga kabibig. In knowing na si Pangulong Bongbong Marcos ay sinasabi na rin na hindi papapasukin ang ICC kasi ang Pilipinas ay humiwalay na sa ICC. So, iyak na naman ang mga loyalista. Kasi akala nila ang Quadcom ay tutulungan silang mai-push na makapasok ang ICC na ang tanging nilang, ang tawag dito, paglaom ba, ang tanging, pasensya na kabisaya ako, ang tanging nakikitang liwanag sa dilim ay ang Quadcom. Ngunit, dapat what? Subalit, dinedma sila sa Quadcom kasi hindi magbibigay ng committee report sa ICC kaugnay sa AGK ang Quadcom. Sabi ng ilan, hala, naku, bumaliktad na ang Quadcom. Para yatang politika lang ang ginagawa nila ngayong hearing-hearing para masira ang mga Duterte pero at the end pala ay tutulungan nila ang Duterte makaiwas sa ICC. Yun ang sabi sa mga kabilang parlor ba, mga loyalista. So galit na sila ngayon na para daw pinirito sila, sariling mantika nila, pinapaasa-asa daw sila ng Quadcom na they're praying na, yes, papasok na ang ICC. Ito na ang panahon na makulong si Digong. Pero wala eh. Sabi pa ni Congressman Ace Barbers, kung gusto talaga ng ICC na makakalap ng impormasyon tungkol sa AGK, maghanap sila sa social media. Uy, kawawa naman. Kawawa naman ang ICC. Pahanap-hanapin nila sa social media, public daw lahat ng impormasyon tungkol sa AGK. Nako, kabete. Paano yan? So, paano na yung mga sinasabi nila na, hala, may warrant of arrest na si Digong. Oh, nakabinbin na ang warrant of arrest ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ilang months na, papasok na. O, paano na yan, Trillanes? Sabi mo, September, July, August, September, o tapos ang September, ang October, baka meron naman masasabi na, naku, konting push na lang, pasok na ang warrant of arrest ng ICC. Eh, paano yan? Ang Quadcom nga, hindi tutulong, hindi magbibigay ng committee report tungkol sa AGK. Hala, paano yan? Delikado. Delikadong ang stick to the plan ninyo ay hindi masusunod sa plano. O eto kabibig, para sabihin nyo talaga na nasasabi ako ng katotohanan. Merong interview ito. Interview ito ni Congressman Ace Barbers para yatang bumabawi si Ace Barbers kabibiga. Ewan ko, baka naramdaman ni Ace Barbers na tagilid siya sa eleksyon. Or baka naramdaman ni Ace Barbers na para yatang ang mga tao galit sa akin na hindi lang ako ang Quadcom committee, hindi lang ako ang Quadcom chairman, pero parang lahat ay nakabunton sa akin, lahat ng mga bash ay para sa akin. O, yun yung kabibig ha. O naramdaman nyo na kung gaano kalakas ang mga Duterte. O, ito na. Well, our stand, my personal stand on the issue is that since we are not members of the ICC, Tama. and the President has made a clear statement as to his position dyan sa ICC, Yeah. I will support that position. Oh. Hindi ho kami magbibigay ng dokumento o ng transcript na ginawa ng Quadcom in relation to the extrajudicial killings para magamit ng ICC because, again, we're not members of the ICC. Yun, isang malaking sampal para sa naniniwala na malapit na ang ICC. Hindi tayo member ng ICC at wala silang ibibigay na committee report. And Congressman Ace Barbers just following the order, and I think kung ano yung stand ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa ICC na hindi tayo member at hindi tayo magpapamember ba ulit? Yun ang mga kabibig. And following the statement of the President, we will stick to that. Ngayon, if they want to have access on records or access to information about the investigation, they can
the ICC can go to the all social media platforms. It's all recorded. It's a public record. Naku, kawawa naman ng ICC. Pinapahirapan pa ni Ace Barbers. Kung gusto niyo ICC maghanap ng ebidensya, maghanap kayo sa mga social media, ang dami dyan nakakalat na ebidensya dyan. Hanap kayo, mag-interview kayo. So they can access that anytime. And we will not stop them from doing that. Pero hindi siya, social media, hindi yun ang pinaka-verified and validated, di ba? O kasi, ano yun actual recording. No? Oo. So, but But of the course, court will decide whether it is Yeah. acceptable or not. that's correct. Because they cannot question the video. Oh, who took that video Yeah, that's correct. with the advent of AI, di ba mga gano'n? Kaya, Ngayon, marami ng gano'n. kaya very doubtful yung ano na yun, Yeah, yung option na yun ng ICC. that's correct. Yeah. So, as long as we are not members of the ICC, the Quadcom will speak to the President's stand. Yeah. Pero one of the criticisms being heard against you, that it is always attached to you that you are once a Duterte ally. And now you are attacking, basically, or virtually attacking the President Duterte now. I don't know where that issue came from. Kasi kung ina-attack ko ba? Have I issued a statement attacking anyone? I did not. I chaired a committee. Being the lead chair, I have to balance and ensure that there is two angles on the sides Hala, on the angles side ka. of the story, di ba? Hindi naman pwedeng isa lang. Kaya nga open nga yung ating invitation eh. Doon siya nag-iisip na I'm attacking. I think you have to think twice because I never attack anyone. In this case, gaya nung sinabi ko kanina, I still commend, applaud, appreciate, and even congratulated the implementation of war on drugs because this has been a major policy that has taken out the drugs from the streets, saved millions of Filipino lives, and especially the youth. So I should congratulate that. But I never, again, attacked anyone, much more the former president. Yun mga kabibig ha. Ang ganda ng statement dito. Ito ha. Been a major policy that has taken out the drugs from the streets, saved millions of Filipinos. Save millions of Filipino lives. Sabi ni Ace Barbers ang drug of war ni Pangulong Duterte saves million of Filipino innocent Lives people. and especially the youth. Especially the youth. Tingnan, galing sa bibig niya ni Barbers, no? So ako naman, I feel naman sincere yung sinasabi ni Ace Barbers. Baka na may interpret lang ng tao, mga kabibig. Baka ang naramdaman ng tao ba sa Quadcom hearing, puro dihado ang mga Duterte. Kasi ang mga resource person nila, the end of their speaking, directing, pointing Pangulong Duterte. Wala man lang isang resource person dyan na appreciating the drug war ni Pangulong Duterte. Puro abusado daw ito si Duterte, itong drug war Duterte, masama ang drug war Duterte. Tanging si Goma lang ang nakapagsalita sa Quadcom kung ano ang benepisyong nakuha ng drug on war. Pero the rest yung inimbita nilang mga resource person, puro mga against sa mga Duterte. Meron pa nga alleged self-proclaimed drug lord na imbitahan. Diba? So parang yung mga tao kasi, iba't ibang interpretasyon. May mga ibang tao nasasabi, yan si Barbers against si Duterte. Yan si Barbers balimbing. Yan si Barbers talagang hinayaan niya itong mga resource person na against sa mga Duterte magsalita. Sana man daw, Barbers, meron kang iuupo dyan na resource person wherein that resource person will speak about kung ano ang magandang nagawa ng war on drug ni Pangulong Duterte. Yan ang gustong marinig ng mga tao. Hindi puro negative. Hindi lang puro against sa mga Duterte. At ito si Barbers, nagsasabi siya na, Millions of Filipino lives and especially the drugs from the streets, saved millions of Filipino lives and especially the youth. Bakit hindi mo ito masabi, Barbers, sa Quadcom hearing ninyo? Bakit sa mga interview mo lang ito masabi? Sana, kung sa Quadcom, you have to tell this to the congressman. Itong AGK ha, meron ngang nadamay ng mga innocent people. Pero meron ding magandang benepisyo ang AGK.
save millions of Filipino lives, like for example, the youth. Nawala yung mga adik-adik sa mga streets. O sinabi yan ni Barbers, ha? So I should congratulate that. Hmm. But I never, again, attack anyone, Hmm. much more the former president. Hmm. Wala siyang inatake, ha? Di ba? So, yun mga kabibig, yung ang statement ni Ace Barber na hindi sila or in his own opinion, in his own interpretasyon, hindi sila magbibigay ng committee report sa ICC kaugnay sa AGK. So ano na lang, so saan na lang pupulutin yung mga gustong makulong si Duterte, gustong mag-issue ng ICC ng warrant of arrest. Paano na lang, ano kaya ang gagawin nila? Anya ni Barbers, hindi naman miyembro ng ICC ang Pilipinas, kaya hindi obligado ang bansa na makipag-ugnayan sa ICC. Ginagalang din umano ng komite ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos ukol sa issue na ito. Sabi ng isang netizen, pinatutuon ninyo na para lang itong hearing sa politika para matanggal ang mga Duterte. Hindi nyo hangad na bigyan ng hustisya ang mga pamilya ng biktima ng AGK. So ito yung komento ng mga netizen, ha. Scam lang pala yan. Puro imbestigang walang katapusan, di naman mapaparusahan. Oh. In aid of legislation nga, ang purpose kung bakit sila nag-Quadcom hearing. Nanakot lang si BG, tiklop na si Barbers. Hala. Magpapasikat lang yang investigasyon, walang mapuntahan. Mga nagkukunwari sa likod ng investigasyon pero ang totoo, mga tards din sila. Ngayon nyo lang mapatunay na maraming traidor na kongresista. Parang wala ding mapupuntahan yung investigasyon nyo dahil mas tumatanaw kayo ng utang na loob sa nakaraang administrasyong Duterte. Ito yung mga komento ng mga netizen na hindi na kailangan ng submitan ng Quadcom, nakakuha na ng hearing video ang mga biktima at lawyer, isasubmit na ang video sa ICC. Kaya okay lang yan, proceed lang kayong mag-imbestiga. Yun nga ang sinabi ni Barbers. Kung gustong mag-imbestiga ang ICC, meron mga videos na pwede nilang gamitin, depende na sa korte kung if the court will accept those videos. Anong purpose ng AGK? Bibigyan ng hustisya ang mga kriminal at adik. So, paano yung ni-rape at pinatay ng adik at criminal than you, thank you very much na lang ba? So, yun mga kabibig, ha. Yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen na ano ang kayang pagkaintindi? Kasi marami ding mga netizen na gusto daw makulong si Pangulong Duterte. Uy, talaga ba? Gusto nyo? Paano yan? Hindi pa nga nakamove itong ICC. Ilan na nagsasabing mga tao na mga prominenting tao na may mga mga politiko na nasabi na malapit na. Malapit ang ICC. Saan ba malapit ang ICC? I think magwa 1 year na ba or mag 3 years na ba ang sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi talaga makipag-coordinate ang Pilipinas sa ICC. O, di ba? Kahit binabash natin si Bongbong Marcos, kahit sabihin natin na si Bongbong Marcos gustong ang tawag dito, matanggal sa pwesto sa politika ang mga Duterte. Pero in fairness, itong sinabi ni Bongbong Marcos na hindi tayo babalik sa ICC, malaking tulong din ito sa mga Duterte. Let's face the reality, di ba? Iba din pag ICC. I don't know, hindi naman takot si Digong. Sabi nga ni Digong, sige, ibigay niyo sa akin yung warrant of arrest sa ICC, kundi na, boto ng ninyo, bukol-bukol niyo. Bubuto na yung bagol-bagol. So, yun na kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. What do you think mga kabibig? Bumaliktad na ba si Barbers? Natakot ba si Barbers kay Bongo or kay Bato? Itong Quadcom hearing ba, it's all about politika lang? It's all about facade? It's all about i-bash lang mga Duterte? Hindi ito para sa katarungan sa mga AGK? Paano na yan yung mga ibang nasasabi na malapit nang matapos ang AGK, maparusahan na talaga lahat ng mga tao na sangkot sa AGK. Yung ginagawa ng Quadcom ngayon is all about in aid of legislation. Kung sinong gustong magsumite ng reklamo, doon kayo sa Department of Justice. Di ba?
So, ayun lang kabibing ang ating latest labag-labag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At shout out sa ating mga OFW sa ang sulok ng mundo. Kumusta? Malapit na ang weekend. Ay, ano, may pa-birthday party ba dyan? Malapit ang eleksyon. Ay. So, yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.